Today mga paps, tuturo ko naman sa inyo sa mga nagre-request kung paano ko pinabit yung ating voltmeter, no? Ito siya. Karaniwan mo kasi nandito. Okay? Ito lang kinakabit o kaya dito nagbubutas sila. Eh ako ayaw magbutas ng pairings. Kaya dito na lang. Pero meron yung malit na butas doon sa loob. Malit lang, hindi mo siya kita. Okay? Para lang yun sa may wires. Kung dito nyo ilalagyan mga paps dito, sa portion na to, medyo hindi niyo siya makikita masyado. Tsaka dito sa kabila. Dito, ganun din. Medyo nakataob. Pag nakasakay ka sa motor, ganyan ang kita mo. At least doon, nakikita mo siya na monitor mo. Ayan o. Madali lang naman yung mga paps and sana masundan nyo. Umpisa na natin. A few moments later. Ito mga paps yung linya ng ating voltmeter. Nakakabit na kasi ito, no? Pero may mga nagre-request kung paano ko raw kinabit. Kaya ito, binaklas ko na naman yung motor ko, no? Galing na. Sana naman mag-subscribe ka dyan. Okay? Yung voltmeter mayroon yan dalawang wire, isang red, isang black. Then dinugsungan ko lang siya. Yung green, ang ginawa ko negative. Then yung positive ko is yung kulay white. Okay? Dugsong lang po yun. So saan ko kinabit yung ating voltmeter? Doon ko po siya itinap sa may kulay orange na wire na. Yung pinaka-output nitong ating susian. Okay? So ito, ipapatasan yung diagram para mas madali yung maunawaan. Sa diagram na to mga paps, makikita nyo, ito yung ating voltmeter. Then meron yan dalawang wires. Then sa may kabilang side naman, nandyan yung susian. Yan yung ignition key, which is yung on and off ng ating motor, no? Itong susian mga paps is meron dalawang wire. Isang red, which is yung pinaka-input ng battery. Then pag sinusi mo yan, papalo yung connection, papunta sa isang wire, which is yung kulay orange. Sa ibang motor, merong yellow, may white. Pero commonly sa Smash naman is kulay orange. Yung kulay black na wire sa voltmeter mga paps is dudugsungan nyo yan ng wire. Tapos, itutornilyo nyo siya sa body ground. Kaya kung makikita nyo sa ating diagram, nilagyan ko yan ng eye connector. Para maitornilyo natin na maayos sa body ng motor. Then sa kabilang side naman, yung kulay pula na galing sa voltmeter, dudugsungan ko rin yan ng wire. Ito naman ay kinonekta ko sa kulay orange ng ignition, which is yung pinaka-output ng battery. Kaya pag sinusian mo yung motor mo, tsaka lang mabubuhay yung voltmeter. Kasi kapag dumi yan nilagay sa kulay pula, kahit hindi ka nakasusi, buhay ang voltmeter. Madidiskarga battery mo, kaya dapat doon mo yan ilalagay sa kulay orange. Okay? Dalawang wire lang naman yan mga paps, siguro naman di ka na magkakamali dyan. No? Proceed na tayo doon naman sa ating ginawang bracket para sa voltmeter at kung saan ko siya nilagay. Ito mga paps ang ginamit kong tornilyo para sa ating voltmeter. No? Ang tawag po dito ay stainless na pan head. Ang diameter nito mga paps is N5. Okay? Kasing taba siya ng ating original na tornilyo. Okay, ang haba naman nito is 25 mm. Okay? M5 by 25 na panhead stainless. Next naman dyan mga paps is itong ating tube na ginamit. Ang tawag po dito ay copper tube. Pinuntarahan ko lang siya ng kulay black na Pilox. Okay? Ang diameter nito mga paps is nasa 6 mm. Then yung haba naman nito is around 13 mm. Para sakto yung haba ng tornilyo natin papunta sa pairings ng motor. Then ito naman barata to mga paps is ito yung ginagamit sa mga floating divider. Ayan, hindi ko naman tawag dyan. Basta nakita ko lang siya. Isa siyang metal na bracket. So medyo niliko ko pa lang siya na konti. Actually, naka 45 degrees yan. Pero mas bined ko pa. Okay? Ganito yung itsura niya mga paps kapag hindi pa siya napuputulan. So pinutulan ko lang yung mga paps. Ay mapapansin nyo. Diniskartehan ko na lang. Then pininturahan ko lang siya ng kulay black na Pilox. Okay? Then sa likod nito, niligyan ko na lang siya ng glue stick para maging waterproof. Okay, sa pag-assemble naman ito mga paps, is ganito lang ginawa ko. Yung ating tornilyo, tapos yung ating washer. Then naglagay ako lang dito ng isang goma. Alam niyo sa mga tech screw, yung ginagamit sa bubong, meron yung pinaka-rubber. Ito yung ganito mga paps. Mura lang naman to, para nasa 50 cents. Wala pang piso, isang piraso. Bumili ako nito. Para lang maging absorber ng vibration para sa ating voltmeter. Then ito yung ating copper tube. Then yung ating pinaka-trail para sa pairings ng ating mga motor. Okay, so dito lang siya mga paps. Pag in-insert nyo siyang ganyan, at meron siyang ganyan kahaba na at least 10 mm na clearance pa, no, para maipasok yung ating tornilyo. Okay, so ganyan lang yung mga paps. Oh. Nakaipit lang yung ating bracket ng voltmeter. Yan. Then i-align nyo lang siya. Okay na siya sa paningin nyo, no? Gaya niyan. Then, tsaka nyo siya hihigpitan.
Pin-on natin. So ayan mga paps, ganyan lang pagkabit ng voltmeter. At maidagdag ko lang mga paps, no, doon sa mga gusto mag-modify ng motor o mag-setup, hindi po porke yun yung nakita nyo lagi sa motor ng iba, yun na yung pinakatama, no. Minsan titinan nyo rin, ibabalansin nyo kung kailangan nyo ba yung ikakabit sa motor nyo. At dapat titinan nyo rin, kapag kinabit nyo, dapat presentable. Hindi yung basta na lang ikinakabit. Hindi porke mahal yung ikinakabit na pyesa, yun yung maganda, no. Ibabagay nyo rin sa motor nyo, lalo na sa kulay ng motor nyo. Tandaan nyo lagi mga pas, mayroong tinatawag na baduy at saka OA sa pagsisetup ng motor. Hindi ho maganda yung sobra. Basta ang importante, kung ano yung kailangan nyo sa motor nyo, sa biyahe nyo, yun lang ang ilalagay nyo. Okay? So hanggang dito na lang yung ating vlog mga paps. Sa mga nanood, maraming salamat po. Lagi nyo tatandaan, always be a defensive driver and always be a wise na rider. Ito po ang Dad's Cabin. I'm out.